Naniniwala ang pag-asa na posibleng itaas pa ang Tropical Cyclone Wind Signal number 4 sa gitna po yan ng masamang panahon. Samantala, nagpalabas ng Lahar Advisory ang PHIVOLCS kaugnay ng aktibidad ng Bulkang Mayon. Yan ang ulat ni Rod Lagusad live. Rod. Dominic, ayon sa pag-asa, ang susunod na 12 oras ay tinuturing na crucial dahil mas lalapit pa ang bagyong Emong sa Northern Luzon. Hindi inaalis ng pag-asa ang posibilidad na hanggang Tropical Cyclone Wind Signal number 4 ang maaaring itaas habang papalapit ang Typhoon Emong sa kalupaan. Base sa pagtataya ng pag-asa, posible itong maglandfall sa La Union o Ilocos provinces bukas ng umaga. Posible rin na lumapit ang bagyo sa northwestern Pangasinan ngayong gabi o bukas ng umaga bago pa ang paglandfall. Kapansin-pansin din sa bagyo ang rapid intensification o mabilis na paglakas nito na ngayon ay nasa typhoon category na. Nakakapag-monitor na rin po tayo ng mga bagyo na nag-undergo ng rapid intensification. If my memory serves me right, ito yung first time na meron tayo dito sa West Philippine Sea. So far, itong si Emong, nakikita natin favorable naman kasi yung atmospheric at saka oceanic condition. Hence, yun nga po, yung naging development nito during the last 24 hours. Kasabay nito, ayon sa pag-asa, magiging mabagal ang pagkilos nito. Anya, may kinalaman dito ang interaksyon ng bagyong Emong sa bagyong Dante. And also the fact na meron pong reach of high pressure area north of both the bagyo. Kaya dahan-dahan po yung pagkilos nila paakyat. But makikita natin sa mga forecast stocks natin kanina, pakita ni Sir Benny na biglang bibilis ang pagkilos ni Emong. Possibly because yung ridge na yun ay mag-give way sa isang tinatawag natin na trap. Ayon sa pag-asa, mula sa typhoon category ay posibleng humina ito sa severe tropical storm dahil na rin sa bulubunduking bahagi ng Cordillera. Habang patuloy pa rin na palalakasin ng bagyong Emong at Dante ang hanging habagat. Kahit na makalabas itong dalawang bagyo, even itong si Typhoon Emong ay makalabas ng ating bansa, merong itong isang tropical depression na nasa labas ng VAR, mag-move siya northward, ay eventually maghahatak pa rin ng habagat. So inaasahan natin until weekend and even early next week ay nandun pa rin ang hanging habagat. Samantala, dahil na rin sa inaasahang malakas na pag-ulan, naglabas ng Lahar Advisory ang PHIVOLCS kaugnay ng Mayon Volcano. Kasama sa mga lugar na maaaring maapektuhan ng banta ng lahar ay ang Ginobatan, Kamalig, Daraga at Legazpi. This may mobilize loose volcanic materials from past eruptions and pwede mag-trigger ng lahars and sediment-laden stream flows along Mayon volcano slopes and channels. Pwedeng matabunan yung bahay nila kapag mag-overflow. Again, yung mga yung effects ng lahar basically can have significant and destructive effects sa surrounding areas. So pwedeng masira yung buildings, houses and vegetation. Dominic, base naman sa 5 p.m. weather bulletin ng pag-asa, huling namataan ng Tropical Storm Dante sa layong 805 kilometers northeast ng extreme northern Luzon sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Lumabas ito ng PAR kaninang bandang alas 3 ng hapon. Habang huling namataan ng Typhoon Emong sa coastal waters ng Burgos, Pangasinan. Taglay nito ang lakas na hangin na nasa 120 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso na aabot sa 150 kilometers per hour. Ang naturang bagyo ay halos hindi kumikilos o gumagalaw sa lokasyon nito. Samantala, ang minomonitor na bagyo sa labas ng PAR ang Tropical Storm Crosa na nasa layong 2,040 kilometers east ng eastern Luzon sa labas ng PAR ay aakyat patungo sa bahagi ng southern Japan at kahit nasa labas ito ay posible nitong pag-ibayuin ng hanging habagat sa susunod na linggo sa malaking bahagi ng Luzon. Inaasahan naman na hindi ito papasok ng PAR. Nakataas naman ang Tropical Wind Signal number 4 dahil sa bagyong Emong sa southwestern portion ng Ilocos Sur, northwestern portion ng La Union at extreme northwestern portion ng Pangasinan. Nakataas ang Tropical Wind Signal number 3 naman sa natitirang bahagi ng Ilocos Sur, rest of La Union, northern and western portions ng Pangasinan, southern portion ng Abra, western portion ng Mountain Province at western portion ng Benguet.
Nakataas naman ang tropical wind signal number 2 sa Ilocos Norte, natitirang bahagi ng Pangasinan, natitirang bahagi ng Abra, buong probinsya ng Apayao, Kalinga, rest of Mountain Province, Ifugao, rest of Benguet, Babuyan Islands, northern and western portions of mainland Cagayan, western portion ng Nueva Vizcaya at northern portion ng Zambales. Nakataas ang tropical wind signal number 1 naman sa Batanes, natitirang bahagi ng Cagayan, western and central portions ng Isabela, Quirino, natitirang bahagi ng Nueva Vizcaya, rest of Zambales, Tarlac, northern portion ng Pampanga at western and central portions ng Nueva Ecija. Base naman sa storm surge warning ng Pag-asa as of 2 p.m. nasa 2 hanggang 3 metro ang inaasahan na storm surge o daluyong sa mga lalawigan ng Ilocos Sur, La Union, Pangasinan at Zambales. Habang nasa 1 hanggang 2 metro naman ang storm surge o daluyong sa Batanes, Cagayan, Isabela at Ilocos Norte. Base naman sa 5 p.m. rainfall outlook dahil sa bagyong Emong, inaasahan na simula kaninang hapon hanggang bukas ng hapon, inaasahan na makakaranas ng higit 200 mm na ulan ang mga lalawigan ng Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales at Benguet. Posible namang nasa 100 to 200 mm na ulan ang mararanasan sa mga lalawigan ng Ilocos Norte, Abra, Mountain Province at Ifugao. Habang nasa 50 to 100 mm na ulan ang posibleng maranasan sa Cagayan, Kalinga, Apayao, Isabela, Nueva Vizcaya at Nueva Ecija. Pagdating naman sa ulang dulot ng hangin habagat na pinalakas ng bagyong Dante at bagyong Emong, simula kaninang hapon hanggang bukas ng hapon, inaasahan naman na makakaranas ng higit 200 mm na ulan ang probinsya ng Bataan at Occidental Mindoro. Posibleng nasa 100 to 200 mm na ulan naman ang mararanasan sa mga probinsya ng Pampanga, Cavite, Batangas, Tarlac at Laguna. Habang nasa 50 hanggang 100 mm na ulan ang posibleng maranasan sa Metro Manila, Bulacan, Rizal, Quezon, Aurora, Quirino, Oriental Mindoro, Palawan, Marinduque, Romblon, Camarines Norte, Camarines Sur at Albay. Dominic, pagdating naman dito sa bagyong Emong, inaasahan na tatawirin nito ang bahagi ng Pangasinan at La Union at inaasahan na bukas ng umaga ito ay nasa coastal waters na ng Luna, La Union. Habang inaasahan naman na hihina ang bagyo habang babagtasin nito ang bahagi ng bulubunduking Northern Luzon at inaasahan na ito ay lalabas ng Philippine Area of Responsibility Sabado. At may dagdag na rin natin, nagsagawa na rin ng inspeksyon ng provincial government ng Pampanga dyan sa nasirang dike sa may bahagi ng Santa Rita, Lubao, Pampanga dahil na din sa malakas na ragasan ng tubig sa may Porac, Gumain River. Dahil dito inirekomenda na ng probinsya ang pagkakaroon ng pansamantalang panangga dito habang isinusulong o itutulak ang pagkakaroon ng pangmatagalang solusyon. Dominic? Alright, maraming salamat, Rod Lagusad.